So hello everyone and welcome. Today we will be discussing photovoltaic cells or PVC, the key technology behind solar energy. These cells convert sunlight into electricity using the photovoltaic effect, making them a vital component of renewable energy solutions. In this presentation, we'll explore the parts of a solar cell, its working principle, particularly the photovoltaic effect, and the crucial role of silicon semiconductors. We'll also discuss the requirements for silicon to generate electricity, including its ability to exhibit the characteristics of both a conductor and a battery. So, how do solar cell looks like? So, yung nasa picture is isang uri ng solar cell. So, yan ang itatawag na monocrystalline. At merong polycrystalline is yung kulay asul. So, ang mga monocrystalline panel ay ginagawa mula sa isang solong malaking kristal na silicon na nagresulta na mataas na efficiency. So, karaniwan 18 to 22%. So, sa pag-convert ng sikat na araw papunta sa kuryente or nag-convert ng sikat ng araw to electricity. So, nagbibigay din ito ng mas malaking tibay at mas mababang buhay. So, kadalasan mayroon silang slick na itim na itsura. So, gaya ng nasa picture. So, ito yung sunod na uri ng photovoltaic cell. Ito ay tatawag na polycrystalline panel. So ito ay ginagawa mula sa maraming maliliit na kristal na silicon na pinagsama-sama. So, ang prosesong ito ay humahantong sa mas mababang kausayan or mas mababang efficiency dahil karaniwan ay nasa 13 to 17% lang yung nagagawa nito. So, ngunit ginagawa rin silang mas abot kaya or mas pinatataas. So, ang mga polycrystalline panel ay may katangian na kulay asul. So, ito yung gaya na nakikita nyo na pic. So, ang mga madalas natin nakikita na naka-install sa bahay-bahay ay uri ng polycrystalline. Dahil mas abot kaya ang mga ito kumpara sa monocrystalline solar panels. Dahil sa proseso ng paggawa nito na nagsasama-sama ng maraming maliliit na silicon crystals. So, mas mura ang produksyon ng polycrystalline solar panels. Bagamat mayroon silang bagyang mas mababang efficiency sa pag-convert ng sikat ng araw papunta sa kuryente. Kumpara sa monocrystalline, ang pagkakaiba ay hindi naman gaano kapansin-pansin lalo na para sa mga residential applications. So ngayon, para masagot ang tanong kung ano ang itsura ng solar cell, so mahalagang malaman natin yung components nito. So mayroong tempered glass sa top layer na mayroong aluminum frame. So sa ilalim ng glass ay may layer ng ethylene vinyl acetate na nagayos at nagsisid sa mga solar cells. So mayroong core na solar cell. Ito ay ang mga silicon cells na nagko-convert ng sikat ng araw papunta or nagko-convert ng sikat ng araw to kuryente or to electricity. So sa likod ng mga cells ay may isang pang layer ng EVA. At pagkatapos ay isang protection ng backsheet na nagpoprotekta sa panel mula sa mga elements. So sa pinakailalim ay mayroong isang maliit na kahon na tinatawag na junction box na nagkokonekta sa mga wires mula sa solar cells at nagsisilbing punto na pag-access para sa pag-monitor at pag-ayos nito. So, how do solar cell looks like? So, to answer this question, let us study first the components of solar cell. So, on this particular layer, we are going to focus on our study. So, these consist of glass, anti-reflection coating, metal grip, silicon junction, which consists of N-type and P-type
And in the middle of these two, we have deflection region. And then the last part is metal plate, which is directly connected to the P-type of the silicon junction. So, ito ngayon yung components ng solar cell. So, to answer the question, how do solar cell works? So, let us start on the first thing that is happening inside on a solar cell when sunlight strikes it. So, di ba, yung solar cell, it converts sunlight into electrical energy. Ngayon, alam naman natin na mas maraming energy ang makukuha, mas maraming kuryente ang mapoproduce. So, sabi nga dyan, for maximum efficiency to offer the solar panel must absorb as many energy as it can from the sun. So, the more energy it absorb, the more energy it can supply. So, mas maraming energy ang na-absorb niya, so mas maraming energy ang masusupply. So now, here is the thing. Somewhere around 5% of energy from the sun is already lost due to reflection once it hit the glass, which is the top layer. So, kung titingnan natin, napakalaki agad nung mawawala. Isipin nyo na lang yung 5% na yan is sa grades nyo. So, napakalaki agad yan kung susumahin natin. So, ayan nga, sobrang laki yung mawawala dahil sa reflection lang. So, para ma-prevent natin yung nawawalang 5% due to reflection, so dito ngayon papasok ang second layer ng solar cell natin, which is the anti-reflection coating. So, to avoid further losses of sun energy upon entering the glass, this is where the anti-reflection coating comes to play. So, paano manipulation nga ba ang ginagawa nila sa anti-reflection coating para ma-achieve yung pag-minimize niya ng losses due to reflection? So, i-discuss muna natin yung iba't ibang scenario when it comes to losses due to reflection. So, this is one scenario to be avoided. So, to prevent losses due to reflection, this happen when coating is incorrect. So, kapag mali yung placement ng coating natin, so, nagkakaroon ng losses due to reflection. So, kapag tumama yung sunlight sa most top layer, which is tempered glass, so, some energy bounce back at hindi niya mape-penetrate ang glass. And then, kapag naabot niya yung pinakaibaba, so, meron rin na maire-reflect at yung reflected ray na manggagaling sa ibaba ay perfectly aligned dun sa unang nag-bounce back. So, kapag hindi naman siya perfectly aligned, so medyo technical to. So, coming from the sun, it strikes to the top and some of it bounce back. So, kapag naabot niya ang pinakaibaba, so some of it bounce back also. So, the bounce ray from the top
and the bounce ray from the bottom is not aligned. So, ayun ang sinasabi natin na medyo technical. Kasi yung kanina is yung nag-bounce back na ray from the top and nag-bounce back na ray from the bottom is perfectly aligned. So, dito naman sa isa is not perfectly aligned. So, ngayon, ano ang anti-reflection coating try to? So, with the right amount of coating, the reflected energy can be minimized. So, dapat tama yung amount ng coating natin para yung reflected energy ma-minimize natin. If not, totally cancelled. So, ito dapat yung nangyayari kapag minamanipulate sa factory yung mga anti-reflection coating. So, when the sun strike the top, which is yung tempered glass, is very less, energy is bounced back. So, it penetrate to the bottom at pagdating niya sa bottom, which is the anti-reflection coating, there are some being bounced back, pero yung mga reflected rays na yon is being collected back to the system. So, ayun yan yung nangyayari kapag tama yung amount ng coating natin. So, binabalik nung anti-reflection coating yung reflected ray sa system. So, ganyan ngayon yung nangyayari kapag tama ang placement ng anti-reflection coating. So, anti-reflection coating lets the light in, but mostly it does not let the light to be reflected out. So, it also makes some of reflected light to be get back. So certain manipulation is being done during manufacturing to achieve that characteristics. So maybe some of you will ask, what if just let light strikes the silicon junction without any more barrier on the top? So yung iba nga sa inyo malamang magtanong kung pwede naman na gawin natin na hayaan na lang na tumama sa silicon junction yung sikat ng araw para mas malaking energy yung makuha or walang losses. So, ang sagot natin dyan is itong nasa next slide. So, the silicon, being a semiconductor, is a bit shiny. Exposing it directly to sunlight may lose about 30% of sun's energy due to reflection. So, ayun nga, makikita natin ngayon yung pinagkaiba ng merong tempered glass at anti-reflection coating kaysa naka-expose mismo yung silicon junction sa sunlight. Kasi shiny nga yung silicon junction. So masyadong malaki yung magiging loss niya pag in-expose natin siya sa sunlight due to reflection. So mas malaki pa pala yung loss kapag direct na naka-expose ang silicon junction sa sunlight. So dapat talaga meron siyang tempered glass at anti-reflection coating. So now, here is the question. What's main thing that is happening inside a solar cell or photovoltaic cell that is why it is able to produce electricity when sunlight strikes it? So, ito talaga ang dapat nating sagutin
na kung papaano nagwo-work o nakakapag-produce ng electricity sa pamamagitan ng pagtama ng sikat ng araw sa photovoltaics sa solar cell. So, let us first define what is photovoltaic effect. So, the photovoltaic effect is the generation of voltage and electric current in a material upon exposure to light. So, it is a physical and chemical phenomenon. So, ngayon, paano nga ba na-achieve yung photovoltaic effect? So, to achieve the photovoltaic effect, we need the material which when struck by the sunlight will exhibit some characteristics of a conductor. So, dapat pala kapag tinamaan ng sunlight yung material na to, magiging tawid ng semiconductor yung characteristics niya. So, dapat rin alam natin kung ano ang characteristics ng semiconductor. So, ito ngayon ang isang tanong, what is happening inside the copper conductor when there is no presence of voltage across? So, ito ngayon yung sagot sa what is happening inside the copper conductor when there is no presence of voltage across it. So, its valence electrons is free to move, transferring from one atom to another in random. So, ito dapat yung ma-achieve ng material na gagamitin natin sa solar panel kapag siya ay tinamaan ng sunlight. So, dapat yung valence electron is free to move at nakakapag-transfer from one atom to another in random. So, how do solar cells work? That particular characteristics of a conductor where there are number of electrons that moves freely is what should be attained to exhibit the photovoltaic effect. This is where the silicon semiconductor comes into play. When the silicon semiconductor absorbs energy from the sun, the photons which the sunlight could knock an electron out of its orbit within an atom, make it free to move within the system in random. So, yung photovoltaic effect po ay nangyayari sa silicon semiconductor kapag ang silicon semiconductor ay sumisipsip ng energy mula sa araw. So, sa loob ng silicon ay maraming electrons ang malayang gumagalaw or freely to move. Kaya kapag ang photons mula sa sunlight ay tumama sa silicon, pwede mag-knock out ang isang electron mula sa atom. So, dahil dito ang electron ay nagiging free at nagsisimulang gumalaw sa system ng random na nagdudulot ng electric current. Ito ay ang pangunahing principle na sa likod ng solar panels na nag-convert ng liwanag ng araw sa kuryente. So, in this slide, makita natin yung lattice structure of silicon atom forming a covalent band with 4 neighboring atom. So, napapansin po natin sa silicon atom ay meron po siyang exactly 4 valence electron. So, para po conduct ng photovoltaic effect ay kailangan po talaga magkaroon ng one free electron or isang electron na nag-move freely para magkaroon ng photovoltaic effect. So, yung silicon ay dumaraan sa doping process para po mas madaling makapag-conduct ng photovoltaic or mapag-absorb ng energy sa sun.
video. So in this video, makikita natin yung photovoltaic effect na kapag ang solar energy na tumama sa conductor ay nagkakaroon nito ng knockout effect sa isang electrons para mag free to move ito, or malaya itong gumagalaw sa loob ng system. So another thing that is needed to achieve by the silicon semiconductor is for it to exhibit the characteristics of a battery, where there is an imbalance of charge on both sides. Therefore, two sides should be created, the so-called PN junction, making the two sides of the junction positively charged and negatively charged. So pure silicon is not enough to achieve this. This is achieved through doping. Doping is the addition of other substance in a semiconductor for the purpose of modifying its electrical conductivity. So ang silicon semiconductor ay need na magkaroon ng battery life characteristics, meaning to say, dapat itong magpakita ng charge imbalance sa dalawang sides. At ito ay tinatawag na PN junction. Yung isang sides na nagiging positively charged at ang kabilang side naman po ay nagiging negatively charged. Pero hindi sapat ang pure silicon para dito. Kaya ginagawa ang doping, kung saan dinadagdagan ang ibang substance ang silicon para baguhin ang electrical conductivity nito. Sa pamamagitan ng doping process, nabubuo ang dalawang magkaibang uri ng silicon, ang P-type at ang N-type, na nagre-result sa PN junction, na mahalaga sa tamang operasyon ng photovoltaic cells. So here is now another question. What substance should be used as dopant for the silicon to become negatively charged? So ano nga ba ang substance na pwede nating gamitin as dopant material para sa silicon para ito ay maging negatively charged? So another one is, what substance should be used as dopants for the silicon to become positively charged? So ano nga rin ba ang kailangan nating dopant materials para maging positively charged ang silicon? So here is the periodic table of elements to answer the question. So para maging negatively charged ang silicon, kailangan ng gumamit ng dopant na may extra electron kumpara sa silicon. For example nito ay ang phosphorus, arsenic at antimony na mayroong 5 valence electron. Samantala ang silicon naman po ay mayroong 4 na electron lamang. So kapag sinama ang mga ito sa silicon, magkakaroon extra free electron, kaya tinatawag itong N-type semiconductor. Samantala para maging positively charged naman po ang silicon, kailangan gumamit ng dopant na may mas kaunting valence electron kaysa sa silicon. For example, ito ay ang boron, gallium at indium na mayroong 3 lamang na valence electron. Kaya nagkakaroon ng holes or kakulangan ng electron sa structure. Ito naman po ay tinatawag na P-type semiconductor. So karaniwan, ang ginagamit na doping materials para sa N-type ng silicon ay ang phosphorus. Then the other side naman po, para sa positive side naman po ng silicon, ay ang boron. So here is the lattice structure of silicon with phosphorus as dopant. So
this figure po yung pinagsamang silicon na may phosphorus dopants. So makikita natin sa diagram nito ang normal na may valence electron, may 4 na valence electron ang silicon, kaya nakabuo ito ng covalent bonds sa katabing mga silicon atoms. Kapag nagdagdag ng phosphorus na mayroong 5 valence electron, magkakaroon po ng sobrang electron na hindi nakaband, kaya nagiging n-type ang silicon. Kaya nga, kagaya po nasabi ko kanina, kailangan na magkaroon ng extra electrons para maging negative type ang silicon. Lattice structure of silicon with boron as dopants. So in this figure po, makita natin yung lattice structure ng silicon na mayroong boron. So dahil may 3 valence electron lang ang boron kumpara sa 4 na silicon, 4 na valence electron ng silicon, nag-iiwan ito ng butas or hole sa bonding. So yun po yung kinakailangan para tawagin itong p-type doping or positively charged side. Dahil sa kakulungan ng isang electron ay nagiging puwang na maaari magdala ng positively charged ng silicon. This figure of lattice structure of p-n junction in a solar panel. Sa left side, makikita natin yung n-type na mayroong extra electrons at mayroong negatively charged dahil sa dopant na phosphorus. And sa p-type na mo, in the right side, mayroong missing electrons o hole ay mayroong positively charged dahil po sa dopant ng boron. So sa gitna naman po, kung saan nagtatagpo ang dalawang dope region, mabubuo ang p-n junction. Ito ay mahalagang bahagi ng solar panel ng electric field. At nagiging way po siya para mahiwalay ang mga electrons at holes na nakakabuo ng kuryente dahil mula sa sikat ng araw. Another figure of p-n junction. So, makita po natin sa taas, merong silicon conductor na merong phosphorus doping material. Doon po yung negative charge ng field. Then sa baba naman po yung silicon conductor na merong boron doping materials na nagre-result din po sa positively charged side ng silicon. Then, yung gitna naman po yung kung saan nagtatagpo yung dalawang dope region ng p-n junction. Doon po nabubuo yung electric field kung saan doon po hinihiwalay yung electrons at holes para makabuo ng kuryente mula sa sun. So kagaya nga po ng nasabi ko kanina ng p-n junction, so sa silicon po na merong phosphorus ay ang negatively charged, and then the silicon na may boron ay mayroong positively charged or yung p-type. Then nagkakaroon po ng field kung saan ang positively charged ay papunta sa negatively charge na nagre-result po ng pagko-conduct ng kuryente. Solar cell work. Since there is the rush of electron from the N negative side towards the P negative side, the charge of the two sides will be reversed, making the boron dope P side becomes slightly negative and the phosphorus dope N
side slightly positive. Ang N kasi natin ay negative at yung P ay positive. Ngayon, kung magre-reverse nga siya, yung positive mapupunta sa may negative. So, magkakaroon siya ng slightly negative effect para sa P. At yung N naman ay magiging positive. The PN junction, sa taas may positive and negative. At yun yung P, at yung baba naman ay ang N. Ang P ay madaming boron dope at yung N naman madaming phosphorus dope. So it means yung boron dope ay maraming butas, tapos naman yung phosphorus ay maraming electron, at yung boron dope ay positive charge carrier siya, tapos yung phosphorus dope ay negative charge carrier. How do solar cell work? This rush of electrons will quickly form a barrier between the two sides called depletion region. In here, equilibrium is being reached, then electrons stop flowing and electric field is definitely created. The silicon junction is now exhibiting a characteristic of a battery. Ang pag-rush ng electron ay mabilis dahil sa barrier ng dalawang side. Ito ay tinatawag na depletion region. Tapos, dito may equilibrium, at para ma-reach yung electron, ang electron naman ay hinto sa pag-flow. At pagkatapos maghinto mag-flow nun, yung electricity ay mabubuo. Pagkatapos, yung silicon junction ay nag-exhibiting at characteristic of a battery na siya. The PN junction, tulad nga ng sinabi ko kanina, yung taas yung P at yung baba yung N. Yung P madaming boron dope, at yung sa may ay meron siyang phosphorus dope. Siya yung nagke-carry ng electron, tapos yung P dope ay yung maraming butas lang. At yung gitna naman, yun yung yung barrier, yung depletion region. How do solar cell work? Sunlight enters the N-type side, then penetrates the depletion region. This process knocks an electron out of the band, as many as it can, creating a pair of free electron and holes in the depletion region. The electric field drives the pair out of the depletion region. The free electron goes into the N-type side and holes in the P-type side, resulting in a higher concentration of both. Ngayon, yung sunlight natin, tulad nga ng pinakita ko yun sa may slide 33, meron tayong P-type and N-type. Ngayon, yung sunlight natin mag-e-enter sa may N-type. Yun nga yung nagpo-produce ng electron. Tapos, yung electron na yun, magpe-penetrate siya ngayon sa may depletion region na magkokos ng madaming butas para sa may P-junction. Ngayon, yung parehas na yun, kung magkakasama yun, dun sila makakabuo ng electricity para sa ilaw. At yun nga yung magkakaroon sila ng higher concentration dahil nga nagsasama yung electrons, tapos yung sa may butas sa may P junction. Meron tayong P junction at tapos sa may N junction. Ngayon yung N yung magpo-produce ng madaming electrons, tapos yung sa P naman yun yung madaming butas. Ngayon yung gitna yun yung depletion region, kung saan yung PNN junction magkakasama para makapag-produce ng electricity. Yung P yung positive, yung N naman yung negative, at yung N yung madaming electrons, at yung P yung madaming butas. Meron tayong heavily dope and lightly dope. Ang ibig sabihin ng heavily dope ay mas maraming impurities, mas maraming charge carrier, at mas mabilis yung daloy ng kuryente. At kumpara naman sa may lightly dope,
pag counting impurities, mabagal ang electron at hole movement naman. Ganun lang ang heavily and lightly. Makikita natin yung heavily dope at lightly dope. Yung lightly yung nasa baba at yung heavily yung nasa taas. Kasi kapag heavy, yun nga yung sinabi kong na mas maraming charge carrier, mas mabilis yung daloy ng kuryente, tapos maraming impurities. Kumpara sa may lightly dope, counting impurities at mabagal yung electron at hole movement niya. Dito sa may slide, how do solar cell work? Practically, in a solar panel, the top layer, which is the N-type side, is a thin and heavily doped, while the bottom P-type side is a thick and lightly doped. This results into bigger depletion region. Thus, free electron and hole pair is being generated in a wider area, which in turns produce more electricity. Yung solar panel natin ay yung taas niya ay isang N-type. Ngayon, siya yung nag-absorb ng sunlight at yung N-type region ay yung magre-release ng mga electron or free electron para makapasok sa may hole ng P-type region para makapag-produce ng electricity. Ay, meron tayong picture dito na may sunlight tapos solar panel at inverter, tapos AC service panel at AC utility net meter at LV and MV voltage step up, tapos utility grid. Ngayon, ang unang nangyayari dito, yung solar panel natin ay tumatanggap ng sunlight, tapos yung natatanggap na sunlight ng solar panel naman natin ay nagre-release ng electrons para makapag-produce ng electricity. Ngayon, yung daloy na yun ay direct current papunta sa inverter. Ngayon, yung inverter naman, yun yung magiging alternative current para makapag-produce ng electricity sa bahay, or yung mahati-hati niya na yung electricity para sa sinusupply niya. Ngayon, meron tayong AC utility dito, net meter, at meron tayong voltage step up papunta nga sa utility grid. Salamat sa panunod ng aming slide about sa photovoltaic system, at sana madami kayong matutunan sa aming report at kung paano nagwo-work yung solar panel at kung paano nagkakaroon ng energy papunta sa mga bahay-bahay. Thanks for watching.